So, napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscribers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So, mag-a-update lang po tayo no, sa ating pipino. So, kita na po natin mga ka-farmers kung gaano na kadaming mga bulaklak. Okay. So, siguro mga ka-farmers, mga ah, 10 to 12 days pwede na tayo din makapitas. Kasi may kasing laki ng mga bulpi no ang mga bunga, so may pa isa-isa na tayong papansin. So kaya sinabi ko na mga 10 to 12 days pwede na tayong maka-harvest. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers ang magandang combination din sa fungicide at foliar pag ganito na no ang edad. So ang ginagamit natin din ng mga ka-farmers, meron tayong tinatawag na ditin. Tapos ang ditin nilalahukan natin ng anthracol. Ang ditin ay mangkusib, ang anthracol ay mangkusib naman din siya pero zinc. So yung fungicide na yon may protection siya para pang patibay o para magbigay resistensya sa tanim laban sa mga mapinsalang mga fungus tulad na lang ng mga tinatawag nating early blight, leaf blight at saka leaf spot. May mga tinatawag pa nating mga powdery mildew. So yun po, nilalahok natin. Ang pagtimpla mga farmers kung isang knapsack sprayer, share ko lang po sa inyo, 40 no grams or 4 na kutsara na ditin, ganun din sa anthracol. Tapos mga ka-farmers, ang magandang foliar na pwede nating isabay, share ko lang po sa inyo, pwede din ang Peters na 945-15, yung Peters na blossom booster. Maganda siya mga ka-farmers sa ating tanim na pipino, lalo na pag ang ating pipino ay nag-umpisa ng namulaklak at may maliliit na tayong mga bungang mapapansin sa ating mga halamang pipino. So yun po ang maganda ka-farmers na ating gagamitin dyan. So napakadami ng mga bulaklak sa ating pipino mga ka-farmers no, mga ka-viewers. So sa gilid na po natin ito sa ating greenhouse. Kunti lang po ito, nasa 400 lang kapin kapuno. So dati ito ay taniman po ng upo na may umiipuan na 156 lang kapuno, kung saan mga ka-farmers ay nakaanin na ang marami. Alam nyo, ang upo na ating naitanim din na 176 kapuno ay kumikita po ito no ng 72,000. Hindi kasali yon sa na ibenta sa tindahan, sa suki lang. So napakadaming bunga mga ka-farmers. No, napakadaming bunga. Kasi ang isang upo mga ka-farmers, pag kunin din sa puno, ay maibenta po natin siya sa halagang 20-25 or 10 peraso, 200 to 250. So ganyan ang bintahan po sa upo mga ka-farmers. Kaya nga ang upo natin na 156 lang kapuno ay nakahani po tayo no ng nakabenta po tayo ng 72k, hindi kasama sa naitinda natin sa tindahan. Kung natin pang isasama siguro mga 100 plus. So ganyan karami mga ka-farmers. So maganda pala ang kitaan sa upo no, kahit mura lang 20 piraso o 25, pero yung mai-retail namin nasa 40 isa, kasi nasa mga dalawa at na siguro kilo. So yun po mga kaka-farmers. Tapos yung ang ating pepino, share ko lang po din sa inyo ang mga foliar na pwede pa din kung halimbawa ay mag-spray tayo para sa leaf miner, kasi ang pepino ay napaka-prone po no sa leaf miner mga ka-farmers, mga ka-viewer. So pwede tayo mag-spray din ng Exalt no, pwede tayo mag-spray ng Trigard, tapos haluan lang po natin ng Green Acres foliar fertilizer. Yun po ang ating ilalahok. Okay, so share ko lang sa inyo ang ating pepino na ganito na ngayon. Alam nyo, 2 beses pa lang po ito natin na didiligan ng fertilizer. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kasi may puting po siya. So pag may puting, malaking bagay po no, sa ating mga pipino. Ang ano lang din yung mga ka-farmers ay sobra ng yung init. Mulang na itanim to ang ating pipino, walang ulan. Kaya sa ating kamatis, naka 8 harvest na tayo, pero may mga ulan, pero ambon lang. Kahit yung mga alikabok sa lupa ay hindi din mawawala. So yun po no mga ka-farmers.
So ang ating pipino mga ka-farmers, alam niyo, napaka-prone po siya no sa sakit na leaf miner, kaya yun po ang mai-share ko sa inyo. Pag leaf miner ang problema mo sa pipino, i-try guard mo ran or i-exalt, no? Then sa exalt, pwede na siya sa fruit borer, yung kumakain sa mga bunga ng pipino. Tapos kung sa punggos naman, yung Dayten Anthracool, okay na yun mga ka-farmer. Pero sa maulan na panahon or tibatap, maganda. Pero pag ganitong panahon mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo para sa kalaman po, lalo na sa mga magpipino, kasi kanya-kanya man kaming diskarte. Yun lang po ang aking practice, no? So yan lang. Okay, so sa ating ginagawang kwentuhan sa umagang ito, sana po may natutunan po kayo mga ka-farmers patungkol po sa aking ginagamit, no, sa mga fungicide at saka sa insecticide, kasi yun lang ang kadalasang sakit na ating makikita sa ating pipino. Pero ang pipino natin mga ka-farmers, pag ganitong panahon, share ko lang po sa inyo, ay madali lang po ang buhay niya kasi napakainit po, no mga ka-farmers. Madali lang ang buhay, no, makaharvest ka lang dito siguro mga 10 hanggang 12, wala na siya. At least meron tayong maani. Din sa panahon ngayon mga ka-farmers, napakaganda pa ang presyo sa pipino. Kaya nga asahan natin to na kahit kunti lang ito mga ka-farmers, ay malaking bagay na din sa atin, no? So may maitulong na po ito mga ka-farmers, lalo na sa marami tayong taong sinasahuran araw-araw. So malaking bagay na po ito na makakaano sa mga pangailangan dito sa ating farm. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, may galap shout out po ng ka-farmer Elias ng Santa Cruz, Zambales. Palagi niyang inaabangan mga ka-farmers, no, ang ating mga video. Pati naman sa ating mga OFW na nasa Germany, sa Australia, sa Saudi, nag-comment siya kagabi, sana nga daw ma-guide niya ang tanim sa kapatid niya dito sa ating bansa sa Pinas. Always mga ka-farmers, no, always. So pag seryoso na ngailangan mga ka-farmers, ang mga kaibigan natin, yan, tutulungan natin. Yung mga ginagamit natin, yun ang ibabahagi natin. So mas maganda na kung ano man ang kakulangan o problema sa tanim nyo, idiretso nyo lang. Kasi meron tayong pwede ituro sa inyo na ito ang gamitin mo para dyan. Meron tayong tinatawag na mga generic, o meron tayong tinatawag na mga brand name na mga produkto or mga branded na para dyan, or mga espesyalista sa problema sa sakit o punggo sa iyong tanim. So yun lang po, no, mga ka-farmers. So bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, mega love shout out po sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel at sa pag-abang nyo sa pagpanood ng ating mga ina-upload na video, mga video tutorial na makakatulong sa mga baguhan at wala pang ideya. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Happy farming! Hanggang sa susunod mga ka-farmers, samahan nyo ako. No, thank you po, and God bless.